Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos. At bawat isa ay kalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, Agbyag FLM family worldwide mga kaibigan. Medyo hinihingal ako ng konti. Sumusumpong yung anxiety ko kahapon pa. Talagang parang iba yung pakiramdam ko na ano. Pero kailangan natin siyempre maggawa ng ating vlog at reaksyon dito sa nangyaring pagtanggal kay Papa Bear bilang isang FLM family at kay Sir Top 1 bilang FLM family din mga kaibigan. Kasi si Papa Bear naayos na pala itong sitwasyon ni Papa Bear tungkol dito sa issue ng pera sa dati niyang girlfriend or girlfriend niya. Yun ang lumalabas mga kaibigan. No September pa pala ito naganap mga kaibigan. Pero nagsumbong yung babae mga kaibigan na tulungan siya na bawiin yung pera. Kasi yung pera meant to be, ang purpose is to accept the Mayaman Challenge of FLM. Diba mga kaibigan? So, nadrag nga naman dito ang pangalan ng ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Papa Bear received that amount of money for that specific purpose. Gumawa ka ng humanitarian. Ina-accept ko yung Mayaman Challenge ni Apo Francis Leo Antonio Marcos. Pero parang hindi ganun yung nangyari mga kaibigan. So may mga sumbong na nakarating dito dun sa babae, na mga concern na kung sino man yung concern dun sa babae mga kaibigan, kung saan dinala ni Papa Bear yung pera. Idol ko dito si Papa Bear Ano ba nangyari dito? Pero somewhere in that time naayos naman ito mga kaibigan na isusoli daw sa ganitong buwan, ganyang buwan. Ang masakit mga kaibigan, nakita ni attorney at nabasa ni Apo Lakay natin mga kaibigan sa pamamagitan ni attorney mga kaibigan. Siyempre nadrag ang pangalan ni Apo Lakay natin sa panghihingi ng pera o pag-ano ng pera. Kumbaga hindi natupad yung ginamit si Papa Bear na instrumento nitong kanyang girlfriend to accept the Mayaman Challenge, pero hindi ganoon na nangyari. Nagastos yata sa ibang pamamaraan yung pera mga kaibigan. So siyempre si Apo Lakay natin magagalit talaga mga kaibigan, di ba? Kasi ginamit yung Mayaman Challenge di ba, nang hingi ng pera mga kaibigan tapos hindi naman nagamit dun sa pinaka-purpose niya mga kaibigan, di ba? So paano ngayon yung gano'n na ganyan? Mahapdi mga kaibigan yung mata ko. Ispray yun na tubig. Kasi siyempre pala yung hand sanitizer natin Tapos punta na tayo dito kay kay Top 1 mga kaibigan. Ito naman yung pinagsimula naman nung kay Sir Top 1. Magkukomento tayo dito. Pakinggan lang natin muna ng konti sa simula mga kaibigan. Nung nalaman ni boss, ayan, sabi nga ni Hotel Chuck, no second chance sa lahat ng nagkamali. So ayun nga, kay Papa Bear pa rin ito mga kaibigan. So nagkamali nga si Papa Bear. Tinanggal lang siya sa FLM family. Pero hindi nangangahulugan, Papa Bear, kung nakikinig ka man o kung makarating man sa iyo itong reaction video ni Lolo Miguel, is continue defending Francis Leo Antonio Marcos. Then time will tell, di ba? Ituwid mo, di ba? Patunayan mo na naayos na namin to, hindi ganyan, wala akong motibong ganito, wala akong motibong ganyan. Just continue. Huwag kang tutulad dito kila David Ilagan, kila Panot, saka dito kay Kuting, di ba? Yun na nakakahiya, mas nakakahiya yung ganun, di ba? Masarap pa rin humarap sa camera at mag-vlog ng you are as a FLM defender, di ba? Paninindigan, Papa Bear, pagmamahal para kay FLM, yun ang importante, di ba? Yung pinanindigan mo salita na
you are a defender, you are recognized as a defender of FLM, binigyan ka lang ng sanction ni Apulakay natin na alisin mo na bilang lesson lang ito mga kaibigan. Lesson lang ito, Papa Bear. Di ba? Lesson lang ito. Kumbaga, learn from the mistake. Di ba? So, nagkaroon ng mistake doon sa pagkakataon na yun. Then, i-correct lang naman ito mga kaibigan. Di ba, Papa Bear? I-correct lang ito. Walang masamang ano dito. Tinuturuan ka lang ng leksyon na kung halimbawa merong isang OFW o isang grupo ng taong gustong gumawa ng Mayaman Challenge at wala silang access to manpower sa Pilipinas para sa katuparan yung gusto nilang Mayaman Challenge, ikaw ang napili. So, dapat wag mong tatanggapin yung pera kung ayaw nung mga magdodonate na maging transparent. Diba? Halimbawa, may isang grupo, o sige, Papa Bear, gusto namin magmayaman challenge, di ba? Ikaw ang gagamitin naming instrumento. Ito yung total na ipapadala namin. Halimbawa, nagpadala ng 100,000. So, sa aking opinion, halimbawa, ako yung lulugar dun sa pagpapadala ng 100,000, ako yung nasa Pilipinas, di ba? Yung 90,000, ibibili ko yung lahat. Or yung 85,000, parang 85,000, ibibili ko yung lahat ng para dun sa relief, di ba? Tapos yung 15,000 na matitira, kailangan yun tipidin nung pinagbigyan. Titipidin mo yung 15,000, di ba? Para sa pagod mo, sa effort mo, at saka dun sa mga logistic na kakailanganin, gaya ng mga tao magbabalot, ganyan. Siyempre, pakakainin mo yan, pamimeriendahin mo yan, aarkila ka ng sasakyan, ikakarga mo doon, di ba? Kaya dapat tapos kumpleto, may resibo, di ba? Kung mas maganda pa nga kung isasagad mo yung 100,000 kung meron ka talagang aabonohan mo yung mga logistics, mas maganda yung ganun. Pero kung hindi mo naman kayang gawin yung ganun, so ibablog mo naman ito sa YouTube mo in favor of those people na nagpadala. Credit sa kanila to. Siyempre, kita nito sa YouTube channel mo, di ba? Tapos itulong mo na transparent. Ito po yung resibo lahat. Pagtyagaan mo na i-detalye, di ba? Kasi ang sarap yung yung ganyan na mapapagkatiwalaan ka, di ba? Tingnan mo si Don Ignacio, example, di ba? Lahat nung tumutulong kay Don Ignacio, kung para saan yung yung itinulong nilang halaga, talaga nandoon makikita mo sa bodega niya na ito, binili ko ng ganito, ayan, napunta dyan. Sinasabi niya, pinapakita niya, di ba? Sinasabi pa ni Don Ignacio pag may sumusobra o may sobra pa po ng ganyan, nagagalit na yung nagagalit yung nagpadala. Kung may sumobra, yun yan. Parang ganun, kumbaga yun yung tinatawag na yung sa logistic na gagamitin na yung sobra, kasi minsan may sumusobra ng 1,000, 2,000, yung logistic na yun, di ba? Ganun yun mga kaibigan, para sa akin yun ang pinakamagandang adhikain kung merong mga OFW na gusto magbigay sa'yo. Ito, tip lang to sa lahat ng vlogger, maging kumbaga, ayaw ko magpabanggit, huwag mo nang tanggapin, di ba? Kasi hindi po pwede. Kasi kung ayaw mo magpapangalan, pwede mo kong sabihin na ganito, ganyan, na hindi ko nagamit sa ganito, ganyan, di ba? Pero kung magiging transparent, yun ang pinaka the best, di ba? Maiinganyo pa ngayon yung iba na magmayaman challenge, di ba? Na ipadaan nila sa mga vloggers. Pero kailangan talaga may black and white. Yung talagang ipinakikita mo talaga na doon talaga napunta yung pera. So walang masasabi. Kung may masabi man sila sa'yo, meron kang maibabalik sa kanila na paano nyo sasabihin na ito yan, nakadokumentado, ito yung perang natanggap ko, ito yung ganito, ganyan, nakadocument. Mas magandang tingnan yung mga ganun. Parang yun ang gustong mangyari ng mga supporter, yung mga nakakaluwag ng mga supporter, di ba? Kung may overtime lang ako ngayon, marami akong overtime, gagawa din ako ng mayaman challenge na gano'n, hahanap din ako ng isang vlogger na pwede mag-facilitate. Kaso ilulumikil ngayon, walang overtime, zero. Crisis ngayon dito, down na down ng economy. Maswerte pa nga, nakakapasok pa ako doon sa trabaho, walang dagdag na kami sweldo ngayon, wala lahat, pero okay lang. At least yung kinikita ko ngayon talaga insakto lang sa pangangailangan ko sa loob ng 1 linggo.
Kaya pinaghahandaan ko yung March 15, yun ang pinaka-importante sa akin ngayon, yung March 15. Kasi ito, greater humanitarian to mga kaibigan. Kailangan natin ng magtilo tayo. Basta ako, maximum ko 4 na sakong bigas kasi yun ang kakayanan ko sa mga oras na to. So yun ang gagawin ko. Pakinggan na nga natin mga kaibigan to si Nanay Kramer. Question to be asked. Oh, Ang galing. That's true. Diba? Kasi kung nagawa Joseph na yan Kramer. ng isang beses, mauulit at mauulit. Madadrag na lang ng pangalan ni boss. Dapat kasi, inaayos naman nila. Ako naman, hindi naman ako hinihian. Alam mo, ilang silang vlogger ang nakapadala ako. Like, kay PG, nakapadala din ako sa Bicol, no? Saka kay Top 1. No? Opo. Kay Top 1 at saka kay Mga kaibigan, narinig niyo yung salita ni ni Nanay Joseph Kramer. Oh. Nakakapagpadala siya volunteer, hindi naman daw siya hinihingian. So, yung puso niya para doon sa mga vlogger, hindi mismo doon para sa vlogger, para doon sa tutulungan ng vlogger, mga kaibigan. Naramdaman ni Nanay Kramer na ito, kaya ko mag-share para maging kabahagi ako nitong mayaman challenge na to. So nabanggit niya si PJTV nga ba, yung sa Bicol yata. Tapos nabanggit niya si Papa Bear to sa Marikina. Tapos itong si Top 1, nabanggit din niya si Top 1, di ba? Na nakapagbigay siya. Wala siyang masamang intention, mga kaibigan. Nagsasabi lang siya, mga kaibigan, kusa niya. Di ba? Hindi siya hiningian. O, di ba? So i-play natin. Papa Bear, halos magkasabay yun. Halos magkasabay ni Top 1. Ano natin dito, mami, ang issue dito, yung mga tao na nagsusumbong, na So yun nga ang issue, yung mga taong nagsusumbong gaya nung kay Papa Bear, mag-girlfriend, boyfriend yata sila, parang nag-break yata, tapos itong si girlfriend nagpadala yata ng 95,000, di ba? Yung sabi ko nga kanina, tapos siyempre, parang naburyong siguro si Papa Bear. Ako, hindi wala yan ako. Nagalit yun sa pera. Imbis na humanitarian, baka kung saan nagastos si Papa Bear. Pero nagkaayos naman eh. Yun ang maganda rito. Nagkaayos naman sila ng girlfriend niya. Tapos ibabalik daw yata ni Papa Bear ng October yata o parang ganun. At wala naman ako nakikita kaso nga lang, yung reklamo na text, nabasa ni Apo Lakay, mga kaibigan. Siyempre si Apo Lakay, alam naman natin nagbabakasyon si Apo Lakay, di ba? So, stress na si Apo Lakay natin doon. Napapagod na si Apo Lakay natin doon. Sana huwag na natin bigyan sana ng ganitong kung banatan naman natin, banatan yung mga kumakalabang kay Apo Lakay. Yun ang pinaka-the best niyan. Pero ngayon nga, nagkakaroon ng paglilinis sa FLM Family. So, pakinggan pa natin ulit, mga kaibigan. reklamo. Yun yung issue. Yung mga nagreklamo. Ngayon, kung ayaw ninyo na madrag ang pangalan ninyo, huwag kayong magsusumbong sa amin. Yes, that's Hindi true. naman ako nagsusumbong kasi nakita ko naman Hindi. na Hindi, mami, sila Ayan, hindi naman si Nanay Kramer nagsusumbong. Kumbaga, na-voice out lang niya yung mga pagtulong na nagpa-participate siya dun sa mga vloggers na gustong tumulong. Oh. mami, hindi ikaw. Sinasabihan ko Hindi sila. naman pala siya. Diba? Ayan. So, yun lang. Andito na si Top 1. Itong mga vlogger, ingatan nila kasi pinagkakatiwalaan sila. Yes. Hindi naman sila nangihingi, pero pinagkakatiwalaan sila like me. Pinagkakatiwalaan ko sila. Hindi ako hiningian, hindi ko sila kilala, hindi ako kilala. Yes. Yun, mga kaibigan, yung tiwala. Kaya nga kailangan talaga ng gawin ng mga vloggers na nabibigyan ng pagkakataon nitong mga katulad ni Nanay Joseph Kramer na nag-share. Maliit man ito o malaking halaga, dapat maging transparent tayo. Kasi yung nagbibigay, kailangan makita nila kung saan napupunta yung kanilang ibinigay. Kasi itong mga kaibigan, si Nanay Kramer, alam niyo ba kung anong klaseng trabaho ang ginagawa niya araw-araw? Di ba? Kung sa nursing home ito nagtatrabaho o kung nurse ito, mga kaibigan, grabe ang pagod na inaabot nito, grabe yung stress na inaabot nito. Di ba? Kung isa tong caregiver o nagbabantay ito ng matanda o maraming overtime doon, mga kaibigan, kaya siya nakaka-afford na
mag-share dito sa mga vlogger na to, mga kaibigan. Diba? Pinaghirapan yung pera na yung mga kaibigan. Dito, sa Amerika, hindi pinupulot ang pera, mga kaibigan. Pinagkakalyuhan. Titinan nyo si Lolo Miguel, ayan. Yung mga kalyo ko, ayan, Ayan, kakapal niyang kalyo na yan, Kasi, bawat sentimo na kinikita ko, talagang pinagpapagalan ko. Diba? Kaya, kung tutulong man ako o mag-share man ako sa isang humanitarian, talagang dugo at pawis pinaghirapan ko yung bawat salapi na aking isi-share. Diba? Kusang loob ko yun. Pakinggan natin, mga kaibigan. Followers na ako ni FLM, and then noon pa man, nung kauna-unahan na nagmayaman challenge si FLM. Ayan, umakyat na si Sir Top 1, mga kaibigan. Di ba? So, yung, ano na kaya yung naglalaro sa isip niya sa mga time na to? Ano na kaya yung kinikim-kim ni Sir Top 1 sa isip niya nitong mga time na to, mga kaibigan, di ba? Si Sir Top 1, dating pulis. Ngayon, isa siyang professor o nagtuturo siya dun sa mga hindi nakakapasa ng bar exam para maging pulis, mga kaibigan. So, dito hindi maganda yung yung pag-uugali na pinakita ni Sir Top 1 dito, mga kaibigan. Sir Top 1, ito yung reaction ko lamang na kung ano yung pag-uugali na dapat na pinairal mo. Dapat dati kang pulis, pinairal mo sana yung maximum tolerance, diba? Pangalawa, anger management, diba? Dapat yun ang muna ang pinairal mo. Yun ay sarili kong opinion. Wala tayong masamang tinapay. Ito ay aking opinion lamang. Kasi balik-balikan mo man itong video na to, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Actually, sumagot ako doon. Pero hindi ako nag-vlog about sa tinulong ko doon sa baryo namin. Kasi in-accept ko nga yung challenge. So, anyway, yun lang ang masasabi ko sa mga vlogger. Magpakataano naman kayo. Pag pinagkakatiwalaan kayo, ayusin nyo. Yun lang. Kasi yun na ang pangalan ni FLM. Hello, Mami-ama. Yo. So, ayan, cool pa siya dito, cool. So, cool pa siya. Hindi pa siya ina-atake nung hindi pa tumaas yung hindi pa siya naba-blackout, mga kaibigan. Hindi pa siya naha-high blood, parang ganun, mga kaibigan. Kaya kanina sinabi ko, di ba, hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya. O kung may kinikim-kim na siya na kung ano man. So, yun lang. Narinig ko kasi yung pangalan ko, binanggit ako ni Ma'am Kramer. Ayo. I-explain. So, napapangiti pa si Ma'am Kramer. Di ba, kasi wala siyang masamang sinasabi. Wala siyang masamang ibig sabihin doon sa pagbanggit niya ng pangalan. Kumbaga, inaangat pa nga niya ikaw na isa ka sa mga natulungan niya. Di ba? Para sa Mayaman Challenge, di ba? So, let's see. Explain ko po yung side ko, Explain ko. I-explain mo yung side mo. Wala naman sinasabi si Ma'am Kramer against you. Ano yung i-explain mo? Di ba? Di ba? Ano i-explain mo? Wala naman siya sinasabi tungkol sa'yo. Wala naman siyang, hindi ka naman niya sinisiraan. Wala naman whatsoever. So, side ko. Unang-una, lumabas po ako sa public. Never kong ginamit ang pangalan ni FLM. Alam po ng lahat yan. Since March 19, nung nagsalita po si FLM sa social media, hanggang sa to the extent ng May 19, nakulong siya. Hanggang June 19, lumabas ako in public na hindi pa nagpapakita ng mukha. Hanggang sa nag-vlog ako dito sa YouTube, hanggang sa nanahimik ako dahil sa mga awayan, never kong ginamit si FLM. So, nanahimik siya tungkol dun sa mga awayan. So, ang binabato naman ng FLM vloggers, ito yung kasagsagan na binabanatan si David Ilagan, yung minumura si David Ilagan. Hindi lang ako lumabas at ibinablog si FLM because I believe I have to na. Ngayon,
binanggit ni Ma'am Kramer yung pangalan ko, Sorry. hindi ko po matatanggap yan. Wow. Diyan na. Ito na. Nagsimula na siya, nagpadala na siya doon sa ano, yung pinaghuhugutan niya doon sa galit niya, hindi na niya makontrol. Hindi na niya alam, mga kaibigan. Ganito po ang nangyari dyan. It was November 11 and 12 during the onslaught ng Typhoon Ulysses. Yeah, that's what I said. Nag-initiate ako ng live stream. Sandali, Ma'am Kramer, hindi ko po matanggap yung sinabi niyo. Sorry. Ano yung hindi mo matanggap, Sir Tapon? Wala naman siya sinabing masama sa'yo. Wala naman siya sinabing masama. Ano yung hindi mo matanggap? Yung nabanggit niya na isa ka sa mga FLM vloggers na binigyan niya ng tulong para dun sa ayudang gagawin mo sa Typhoon Ulysses, di ba? There's nothing wrong with it. Nag-initiate po ako ng live streaming for a cause. With my own money, nag-live stream ako for a cause. Lahat ng super chat, sabi ko, ilalaga ko doon sa humanitarian without FLM, humanitarian. And in fact, ayokong ipaalam kahit kanino na tutulong tayo. Ayokong ipaalam. Ang gusto ko lang is lihim na pagtulong. Ngayon, ang nangyari, nag-message kayo sa akin privately, sinabi nyo pa, wag kong i-mention ang pangalan nyo, kaya hindi ko minention. You give, I believe, 8,000 pesos. Yes, sorry. I'll check the record. I'll check the record. And then, marami pong tumulong. Si Mrs. Oz, si Gem Builders. There's no question about it kasi, Sir Top 1, yung tulong na ginawa mo, nakarating naman dun sa mga taong binigyan mo ng tulong. Wala namang question dun eh. Wala naman, hindi naman relevant na dun sa sinasabi ni Ma'am Kramer na nabanggit niya yung pangalan mo na umakyat lang siya, nasabi lang niya na nakapagbigay siya sa'yo para dun nga sa mayaman challenge na ginawa mo. So, ang sinasabi mo, hindi kasali si FLM. FLM supporter ito eh. Di ba? FLM supporter yan. Si Lieutenant Colonel Macapagal Ferrer, Lieutenant Colonel Banderato, Police Officer 1 Albert Ganeta, hindi kasama sa FLM family. Oh, sorry. Never. Oh, so yung iba hindi kasama sa FLM family. Ano na tayo yung mga lieutenant colonel na yan, 'di ba? Pero si Joseph Kramer is kasali sa FLM family. Oh, 'di ba? Sana hindi ka tumanggap ng tulong mula sa FLM family kung ang purpose mo hindi kasali sa FLM, 'di ba? Once na tumanggap ka ng tulong galing sa isang FLM supporter, it means kasama na si FLM, 'di ba? Doon sa ginawa mong humanitarian na yun, whether you like it or not. Kung ginamit si FLM. Kaya I don't want to hear. Wala namang sinabi si Nanay Kramer na ginamit mo si FLM, 'di ba? Pumapasok lang si FLM dahil si Nanay Josette Kramer is an FLM defender. That thing, masakit po sa akin yan. Ngayon, lumantad po ako for good cause. Pinagtatanggol ko si FLM ng Pinagtatanggol mo si FLM, and we are all thumbs up with that. Walang problema yan, Sir Tapon, kasi lahat tayo dito, lahat yan. Ang ipinagtatanggol natin, itong tao na to, yan o, si Apo Lakay, Francis Leo Antonio Marcos. Pinagtatanggol natin lahat yan. Lahat tayo nagdidepensa para kay FLM dahil tayo supporter ni FLM, nagmamahal kay FLM at umiidolo sa kanya bilang isang pandemic hero. walang kapalit. Sasabihin ko sa inyo ngayon, lahat ng nagbigay sa akin. Ha? Si David Dilagan, binigyan ako ng 20,000. Si Gem Builders, siya yung nagpa-live streaming sa akin. Bumalik lamang ako sa live streaming, binayaran niya ang Essence Band ng 20,000 pesos. Si JR Vargas, tinulungan ako. Si Macbert, tinulungan ako sa personal kong problema. Pero lahat yan, hindi dahil kay FLM. Wala akong utang na loob kay FLM. Wow, ang sakit naman nun. Ano na, Sir Top 1, yung anger mo dyan, nasa taas na. Di ba? Naaano mo na pati si Apo Lakay, di ba? Pero ma-admit mo naman that mali yan nasabi mo na yan. Dala lang yan ng hindi mo na nakokontrol yung anger mo.
Yan yung sinasabi na kailangan yung mga pulis magkaroon ng maximum tolerance at saka anger management, di ba? Para hindi nakakapagsalita o makakagawa ng hindi karapat-dapat. Wala rin utang na loob sa akin si FLM. Ang punto ko lang dito, kung meron mang mga problemang dumating sa buhay ko, hindi ko ginamit si FLM kaya ako tinulungan ng tao. Si Team AAY, tinulungan ako. Pero never kong ginamit si FLM. And in fact, lahat ng tumulong sa akin, Hindi mo ginamit si FLM. Kumbaga, pero yung mga tumulong sa'yo, lahat yun FLM supporter eh. Kaakibat nun si FLM eh. Di ba? Ang sumasalamin sa amin ay si FLM. Ang sinasalamin na namin si FLM. Tama ba yung pagkakapaliwanag ko, mga kaibigan? and hindi ko hininga ng tulong. Yes, I know. Never, Sorry. never sa akin humingi ako ng tulong sa iba. I believe, Ma'am Yama, alam mo yan. Inilapit ako sa'yo ni Macbeth. Alam mo yan. Oo. Pero alam ko naging tugon, kaya hindi naman ako nanghihingi ng tulong kahit kanino. Yung mga tumulong sa akin during my time, during my struggle, salamat. Si Ma'am Lisa Paris, alam niya, nilapit din ako dyan ni Macbeth. Hindi ako humingi ng tulong kay Ma'am Lisa Paris. Tinanong niya lang ako, sinabi ko na yung problema ko, pero hindi ako humingi ng tulong, hindi rin naman siya nagkaloob ng tulong sa akin. Sino pa? Lahat. Ang mga tumulong sa akin, si Jake Magnus, si Mac Pablo, si PJ. Si Papa Bear, hindi ako natulungan. Okay? Si Keiko Chan, si Imelda Nakamura, natulungan ako. Si Annie Mendoza, natulungan ako. Pero lahat yon, kahit i-show ko sa inyo, lahat ng conversations namin, never kong ginamit si FLM. Masakit para sa akin yun. Bakit ko minahal si FLM? Wala naman nagsabing ginamit mo si FLM. Hindi naman ikaw yung topic dito eh. Ang topic dito, in-announce ni si Kiyama, si Papa Bear na inaalis na sa FLM family. Tapos bigla kang umakyat dahil narinig mo na nabanggit ni Josette Kramer na nabigyan ka rin niya ng 8,000 pesos para doon sa isang humanitarian cause, yung sinasabi mo for the cause, di ba, para doon sa Typhoon Ulysses victims. Dahil siya yung nakapagbigay ng motivation sa akin and inspiration during the time na may struggles ako. Oh. So si FLM ang nakapagbigay sa'yo ng motivation during that time na meron kang struggle. So lahat ito dahil kay FLM, di ba? It will not happen without FLM. Nakatulong siya sa'yo sa mga struggle mo. So utang na loob mo kay FLM yan, di ba? Na naka-move on ka ron sa kung ano man yung struggle na dumating sa'yo. At yung tumulong sa'yo, mga FLM family, kapwa mo FLM vloggers. Yung masaya ako kapag napapanood ko siya, nakakalimutan ko yung problema ko. Kaya bumabawi ako ngayon. Sino ba at this point ang nagtatanggol kay FLM with reason? Sino? Sir Top 1, everybody. Like me, I'm Lolo Miguel. The reason bakit ko pinaglalaban si FLM, because I believe his innocence. I believe that this is a malicious prosecution. Kaya ko siya pinagtatanggol. Dahil doon sa pagyurak nila sa pangalan ni FLM, sa pagkatao ni FLM. Kaya ko siya pinagtatanggol. Yun ang reason ko, yun ang kinakapitan ko. Dahil alam naman natin ang trabaho nitong mga Tabobo Warriors. Di ba kung paano sila para itong mga malaking yung grupo na talagang mapamanirang puri, kasi ano pa nga ba, leader nila mapanirang puri. Tuloy lang natin ito, mga kaibigan. Ma'am Kramer, masakit po sa akin yan. Sana kung tumulong kayo, pinanindigan nyo. Ma'am Kramer, wait. Ma'am Kramer, inuulit ko po. Kung tumulong kayo sa tao, sana you don't mention my name here. Dahil unang-una sinabi ko sa inyo, ayokong ipaalam sa publiko na tutulong tayo. 64,000 pesos ang na-raise with my own money. Binayaran ako sa assignment ng 2 police colonel. Nilag ako doon sa pagtulong, pero hindi ko ilalagay ang pangalan ko. Dahil ang katuwiran ko, pag tumulong ako, palihim. Hindi ko kailangang ipakita sa ibang tao. Sorry. Hindi ko matanggap yun, Ma'am Kramer. Top 1. Namisindag pa po si Mami Kramer, wala naman siyang sinasabi Wala na naman akong sinabi. Wala naman siya sinasabi na nabanggit lang ni Nanay Kramer na
isa ka din doon sa mga naging beneficiary niya kung saan mang ano yun, no, di ba? Ikaw lang ang nag-open dito kung saan mo ginamit yung ano eh, kung saan humanitarian mo ginamit. Ikaw naman ang nagsabi dito, hindi naman si Nanay Kramer ang nagsabi. Kahit ano naman, alam niyo po ang FLM family, the moment that you mention someone, iba ang magiging perception nito. Yes. Oh. Tumalong ka na kagad, di ba? Tumalong ka na kagad ng tumalon. Ang layo na ng tinalon, Sir Takwan. Di ba? Baka hinusgahan mo na kagad lahat yung FLM family, yung FLM vloggers, defenders, di ba? Oh. Eh kung hindi nangyari ito, sa tingin mo ba may magbibigay ng reaksyon sa'yo? Patungkol lang doon sa nasabi ni Mama Josette Kramer na isa ka sa mga natulungan niya? O sino ba to? Si PJTV. O tingnan natin kung magre-react si PJTV na natulungan din niya gaya nung pag-react na ginawa mo. Abangan natin. Tingin ko bala. Si Elsie Texon, isa rin yan, saka si Delia Pineda. Minention din ako ng mga yan na tumanggap kay Baby Dilagan. Alam ng lahat kung ano ang situations. Alam naman talaga yun. Kahit ngayon, sa totoo lang, mahal ko si FLM, ha? Oh, so, Sir Top 1, kahit ngayon sinabi mo, di ba, mahal mo si FLM, then continue. Defend FLM, di ba? Huwag ka magpadala dito sa nangyari na to. Di ba? Balik mo ulit yung mga video mo, sir. Di ba? Professor ka nung mga gustong makapasa ng ano, di ba? So be an example to them. Di ba? Dahil itong mga taong tinutulungan mo, mga future sargento to, mga kaibigan. Di ba? Mga future sergeant to. Ito yung mga magiging SPO po pagdating ng araw. Di ba? Not unless lang mag-upgrade sila ng schooling nila. Di ba? Alam mo yung ibig ko sabihin, Sir Tapuan, di ba? Dahil criminologists itong mga to, di ba? Kailangan mag-upgrade sila ng schooling nila para makatungtong man lang sila ng second Louis. O, di ba? Sa totoo lang, Ma'am Kramer, mahal ko si FLM, alam ko kung paano ko siya pinagtatanggol. Pero at this point, kung tatanggalin niyo ako si FLM, kita mo, kung tatanggalin, hindi naman ikaw tinatanggal eh. During this time, hindi ka naman tatanggalin, wala namang ganun eh. Pinangunahan mo na kaagad eh. Paano kung makarating tong video na to kay Apo Lakay? O ipakita na naman ni attorney. O syempre, karapatan ni Apo Lakay na malaman kung ano yung nangyayari sa kanyang YouTube channel. So, pwede niya itong mapanood, pwede itong i-record ni attorney, pwedeng ipakita kay Apo Lakay during the visit. O, di ba? Hindi bawal yan. O ano kaya sasabihin ni Apo Lakay natin, di ba? FLM family, I don't care. O, ikaw pinangunahan mo na kagad na tanggalin ka. O, yun na nga, pero yun nangyari. Dapat yun, you don't care. Sir Top 1, kaya ka lumabas ulit dahil naramdaman mo sa puso mo na kailangan mo rin ulit na ipagtanggol si FLM. Kailangan mo ng panindigan ngayon na ipagtanggol si FLM. Tapos ngayon, titigil ka dahil lang sa ganitong issue lang na ano, hindi ka naman kasali dito sa issue na to. Wala namang issue tungkol sa'yo. Mahal ko si FLM, pero kung ganyan ang issue sa akin, masisira ako sa hatapan ng maraming tao dahil sa pera. No! Hindi ka, anong masisira sa'yo, sir? Walang masisira sa'yo. Wala ka namang ginagawang mali eh. Oh, transparent ka naman eh. Wala ka namang ginagawang mali, wala ka namang inapakan tao, wala ka namang nilokong tao. Wala ka namang nilokong FLM supporters. Kung may nagpadala man sa'yo, hindi mo naman sila niloko eh. Oh, di ba? Papakinggan natin ulit mga kaibigan. Hindi ko matanggap. Pwede ba maka-ano? Hindi mo matanggap? Alam yung hindi mo matanggap, Sir Top 1, man. Ang makapagsalita. Mainit ka masyado, Top 1. Yun. Masyado ka lang mainit, masyado. Walang pinagkaiba to mga kaibigan. Yung nangyari doon sa Mag-ina, di ba mga kaibigan? Mainit na yung ano, yung isa mainit na tapos nagatungan pa na nagatungan hanggang sa nagblanko yung isip at nakagawa ng hindi maganda. Sa sitwasyon na ito naman, makakapagsalita ka naman ng hindi maganda. So, anger management is important. Masyado Ayaw kasi ng ganyan. Me personally, nangyayari sa akin sa trabaho minsan ganun, na yung anger ko hindi ko makontrol. Nakapagsalita ako ng malakas dun sa kasama ko sa trabaho, nasigawan ko ng todo-todo, pero ako habang sinisigawan ko siya,
yung anger control umiral sa akin. Bigla akong kumambyo. I'm sorry my friend for what I say, I shout. Because I only freak out. But I'm sorry. It will never happen again. Doon pala naayos ko na kagad. Ayoko ng ganyan. Dahil meron ako nagkaroon ng issue sa pera. Wala namang issue siya top 1 sa pera. Hindi naman umakyat si Joseph Kramer to create an issue. Wala namang issue eh. Meron ako nagkaroon ng issue. Ayoko ng ganyan. Walang sinasabi sa yung masama, top 1. Ayun nga eh. Siguro sa isip niya, pinagkakaisa siya, sinasabihan siya na masama o pinagbibintangan si Sir Top 1. Pero hindi naman eh. Yun ang sitwasyon, hindi naman. Ako, reviewin mo to, Sir. Sorry about that. Kapatid, makinig ka sa akin ha. Ganito lang yan kasimple, i-mute ko kayo lahat. Sige, sabihin na natin na hindi ka nang hingi nagamit ang pangalan ni Boss FLM. Ganito lang yan kapatid ha. Napakasimple. Hindi ka nang hingi nagamit ang pangalan ni Boss FLM. Hindi ko nga nagamit ang pangalan ni FLM. From this time, hindi na ako magbablog. Ayun na, sumabog na. Hindi na nakontrol ni Sir Top 1 yung kanyang bugso ng kanyang damdamin. Sa pananalita, hindi na niya nakontrol. Sir FLM, Dali lang, makinig ka muna sa akin. Respeto kapatid. Pero naisip mo ba kung sino tong mga tao na tumulong sa Yun ang pinaka-point doon Sir Top 1. Kung sino yung mga taong tumulong sa'yo, di ba? Ito belong sa FLM community, belong sa FLM family. Di ba? So, yung sinasabi mo kanina na ayaw mo ma-involve si FLM, ayaw mo ma-involve doon sa tulong na ginawa mo, sana hindi ka tumanggap ng tulong doon sa mga alam mong FLM Defender supporters. Tapos sinabi mo sa kanila na, sorry ma'am, I cannot accept this because you are an FLM Defender supporter. Because this humanitarian I want to do is nothing to do with FLM or FLM supporters. So sana ganun mga kaibigan. Yun yung sarili kong opinion yan ha. sa'yo? Naisip mo ba kung paano nabuo tong mga tao na to na tumulong sa'yo? Hindi ba dahil din kay Boss FLM kaya tayo nagkakilala? Tama. Ngayon, kung minasama mo yung narinig mo kay Mami Kramer, wala siyang sinasabing masama sa'yo, kapatid. Wala siyang sinasabing masama sa'yo. No? Nabigkas niya lang yung pangalan mo, pero hindi dahil para kung sinasabi nyo na ginamit ko si FLM, Wala naman sinasabi Sir Tapo na ginamit mo si FLM. Wala namang ganun. wala akong magagawa. Pero from now wala on, na. hindi na wala- ako magsasalita pa from now on. Ipa-private ko na lahat ng video ko kay Sir FLM. Pero isa lang ang sinasabi ko sa inyo, hindi ako mga demonyong mga basher na pupunta sa kabila. And that's the best thing you said during this live stream. Na hindi ka kabilang dun sa mga demonyong basher. Then, for that, I salute you, Sir Tapwad, dun sa sinabi mo na yan. Tuloy pa natin. Ititigil ko from now on ang pagtatanggol ko kay Sir FLM. There is no reason para itigil mo. Paano na lang yung puso mo? Paano na lang yung paninindigan mo, Sir Tapwan? Ha? Paano na lang yung paninindigan mo? Anong sasabihin mo sa sarili mo? Di ba? Di ba sinabi mo sa sarili mo, paninindigan ko tong pagtatanggol ko kay FLM. Maaring nasabi mo yun sa sarili mo. Isipin mo na lang kung ano isasagot mo sa sarili mo. Kung tinanong ka, uy, paano na yung paninindigan natin? Paano na yung pakikipaglaban mo kay FLM? Ititigil mo na lang ba ng ganun-ganun lang? Ha? I don't think so. Dapat hindi mo gawin. Hindi na ako magbablog kay Sir FLM. From now on, mananatili ako bilang Randy Sosito Navarra at Tapwan. Maraming Sir Tapwan naman talaga. Diyos ko naman. Init ng ulo kasi. Anger management. Di ba? Pwede ba tayong kumuha ng course na anger management? Parang ganun, di ba? Turo natin, di ba? Kasama yata yan sa tinuturo mo, sir, di ba? Yung anger management, di ba? maraming salamat sa inyo. Paalam Mainit po, ang paalam. ulo mo. Mainit ang ulo mo. Oh, yun mga kaibigan. 'Di ba? Walang mapapala yung init ng ulo kung hindi ka pakamakan.
Di ba? Pag pinairal mo yung init ng ulo mo, tapos isa kang alagad ng batas, dala mo yung proteksyon mo bilang alagad ng batas, tapos bigla ka na blanco ng isip, kakagawa ka ngayon ng hindi maganda. So, hindi mo na manage yung anger mo. Hindi mo na pairal yung maximum tolerance. Hindi mo na nakuhang magdalawang isip, o hindi mo na nakuhang tanungin yung konsensya mo, o tanungin yung sarili mo na ano ba yung reason para magalit ako, ano ba yung reason para kumuha ka muna sana ng ganung hugot, di ba? Sana hindi ka muna umakyat, ni-rewind mo muna yung live, pinakinggan mo muna kung ano yung buong nangyari, kung ano yung buong pinagkwentuhan. Di ba? Nag-freak out ka kasi narinig mo yung pangalan mo eh. Di ba? Kasi pero Sir Top 1, continue vlogging, continue defending FLM. Yan ang pinaka maia-advise ko sa iyo, di ba? Dati kang pulis, may paninindigan ka, di ba? So yung paninindigan para sa pagdepensa kay FLM ay ipagpatuloy mo lang, Sir Top 1. Come back and more determined. Balik ka kaagad ng mas determinado na ipagtanggol si FLM, di ba? Banatan natin ng banatan tong mga tiwali ng ng ating gobyerno, itong mga gumagawa ng katiwalian sa ating gobyerno. Yan ang talagang tirahin natin ng tirahin, di ba? Dahil hindi titigil yung mga yan, dahil hawak nila yung mga media, yung mga na ganyan, mga sindikato na kung ano-anong mga kademonyuhan, di ba? Banatan yung mga yan, mga kaibigan. Sir Top 1, yan lang ang masasabi ko. Pakinggan pa natin ng konti. Napaiyak. Kapatid. Ayan ang Hayaan hirap. mo siya! Hayaan mo siya! Hayaan mo siya! Diba? Ate Victoria eh. Ha? Walang sinabing masama si Andali ng Mami Josette. Walang sinabing masama. Hindi. Huwag kang Yes, talaga naman wala naman sinabing masama. Tira mo yung dinulot mo pa, sinaktan mo pa si Josette Kramer, di ba? Halos paiyakin mo. O napaiyak mo nga talaga, Sir Top 1. Siyempre, FLM defender ka eh. Hindi ka pa naman nagsasalita ng labang kay Apo Francis Leo Antonio Marcos. That's why the respect still remain galing sa akin para sa'yo as an FLM defender, di ba? Sumasaludo pa ako sa'yo, di ba? Pero bagay, sinabi mo naman na hindi ka nga demonyo, hindi ka papanig doon sa mga demonyo, di ba? Then salute ulit para dyan sa bagay na yan, di ba? So ano pa pwede natin pagsabihan, mga kaibigan? Yun lang, binigyan ko lang ng reaction tong itong nangyari nga na ito, na pagtanggal kay Sir Top 1 at saka kay Papa Bear. So titingnan natin yung mga susunod na upload nila, yung susunod na mga live nila, yung susunod na mga video nila, kung ano na yung i-content nila. Pero Papa Bear, Sir Top 1, yung paninindigan sa pakikipaglaban para sa hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos, yun, doon ka humugot yung paninindigan mo na idepensa si Francis Leo Antonio Marcos, di ba, sa mga umagrabyado sa kanya, di ba? Maging batas man ito o maging pangyuyurak man ito ng mga ating kalaban, di ba? Andito tayo, FLM family, independent vlogger ka man o tinanggal ka man sa FLM family, as long as yung paninindigan mo sa iyong puso, sa iyong pagkatao, sa pagdepensa kay Francis Leo Marcos ay nananatili, just go for it. Kasi yan ang nilalaman ng kalooban mo eh, na ipagtanggol si Francis Leo Antonio Marcos. Don't give up. Mas masakit kimkimin yung gusto mo ipagtanggol yung tao pero napipilitan kang ayaw mo. Huwag ganun. Personal ko tong opinion ha. So yun lang mga kaibigan, ang haba na nito. Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Abiyag sa ating lahat, abiyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang bayaning buhay.